Itong bagyo guys, kasagsagan ng sobrang lakas ng hangin. Dahil nga hindi namin nilagyan niya ng mga tornilyo. So ito yung nangyari, nilipad. Yung kisame natin, nilipad guys. Isa lang yung nakasurvive. Ayan siya. So isa lang nakasurvive kasi nakakapit yan dun sa ilaw. Wala na tayong kisame. Nabalik na lang ipapagod. Piniparan talaga siya dun. Nasa kisame. So nawala yung ating mga panel dyan. Wala pa rin tayong kuryente. For simula ng linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Wala pa rin kaming kuryente for 5 days na guys today. Grabe, nakakamiss na yung electric fan. Pero tignan nyo naman kung gaano kaliwanag ang buong bahay. Para pa rin may kuryente dahil sa solar. Buti na lang invest tayo dito guys. Medyo may mahal lang siya pero gamit na gamit talaga pag ganitong mga oras ng walang kuryente, brown out. Diba? Sunod na i-invest natin is yung electric fan guys. Malapit na dumating. Tapos pwede na rin mag-charge doon ng cellphone. Tsaka may ilaw na siyang kasama. I-vlog ko yun sa inyo pag dumating na. So ito, ang ganda ng solar. Sobrang liwanag. Isa lang yung solar natin. Ganyang kaliwanag. Ang buong bahay. Akala mo talaga may kuryente kami guys. Ang liwanag. Kahit walang kuryente dahil sa solar. Natapos din guys yung baha dito sa amin and ito yung nangyari. Sobrang daming mga naputol na puno dito sa may likod. And worst yung bahay ni Papa guys. Ito yung nangyari. Sobrang nasira kasi light materials lang din po yung ginamit dito. So ito, natanggal yung mga pader-pader. Pati dito sa may kabila yung kanilang bubong. So, plano natin na ipaayos yan. Bibili tayo ng Hardiflex. Ayun, natanggal din yung mga bubong-bubong dito sa may palibot. Bali, ang ginamit lang kasi nila dito is yung plywood ba na pangpader. So, baka Hardiflex na yung gagamitin natin. Wala pa masyadong budget para sa pagsisemento. So, yun lang muna yung project natin. Kasi okay naman yung bahay natin. Bali, madumi lang, nilinis lang. So, itong sa kanila is nagiba talaga. Pati yung bubong. So, ayan, abangan nyo guys. Ipapaayos natin yung bahay ni Father. Sa wakas guys, matutuloy na rin yung pagpapagawa namin nung tinitirahan ngayon ni Papa. Pinalagpas muna namin yung bagyo dahil nga alam namin na ipapadating na mga bagyo kaya hindi muna namin ipinagawa. Pagkatapos ngayon ay nag-order na nga tayo ng materials after ng bagyo. Si Papa kasi ay nakatira dati sa kapatid ko pero gusto niya na rin naman na mapag-isa or gusto niya na sarili niya din na bahay. Buti nga at may biyayang dumating sa atin plus nag-ambag-ambag din yung iba kong kapatid. Marami na talagang tumira dun sa bahay na yun na parang barong-barong na ngayon dahil napansamantala doon muna sila tumuloy habang hindi pa namin nagagawa dahil nga may papadating na mga bagyo. Yung ibang ang tumira doon ay may mga sarili na ring mga bahay nagpatayo na kaya wala na pong nakatira sa barong-barong na yun. Kaya ngayon gusto ni Papa doon naman na siya titira. Kaya ipapaayos na lang natin dahil nga tignan nyo naman yung itsura talagang barong-barong na at wala nang bubong, wala nang pader. Mas lalo pa nga itong nasira nung bumagyo. At ngayon nga ay dumating na yung mga materialis natin guys. Bali 9,200 pesos pa lang yan dahil yan pa lang yung ating paunang budget. Bali 10 bag ng semento, tapos 3 kubiko ng buhangin, 1 kubiko ng graba, plus 10 bakal pa lang yan guys, yung tig 10 ang size. Yan po ay gagamitin lang doon sa pang 3 patong na hollow blocks bago natin lalagyan ng pader na Hardiflex. Hindi po kasi kaya na buong bahay na ipasemento. Kaya yung pader niya is Hardiflex na lang muna ang gagamitin natin. Basta ang importante yung sahig is mapasemento na natin ng maayos at saka yung gilid niya, yung pasimula 3 patong ng hollow blocks lang muna para hindi din nababasa yung Hardiflex. May nag-comment nga sa atin na hindi na lang daw dito sa bahay patirahin. Maganda daw yung bahay ko pero yung bahay daw ni Papa ay barong-baro. Pero ngayon na sinabi ko na yung sa inyo yung sitwasyon, siguro naman alam nyo na. And yung sinabi nyo naman na dito na lang sa bahay namin patirahin is ayaw niya po kasi nga dati nakatira siya sa kapatid ko is ayaw niya rin ng ganun na setup. Gusto niya is sariling galawan niya rin yung bahay. Mahirap din kasi guys kapag ganun and hindi rin naman sanay si Papa ng ganun. Basta yun na yun, mahirap kasi i-explain and madami ding
kaming mga sitwasyon na medyo private na, kaya sa amin na lang. So ayan muna yung i-share ko sa inyo. Abangan nyo ang mga susunod na kabanata ng bahay ni Papa. Itong lahat ng materials na to guys na nakikita nyo is nasa 9,000. Wala pa po dyan yung Hardiflex ha, at saka yung iba yung yero. Sobrang dami na kasing tumira dito. Una yung pangatlo kong kapatid. Tapos umalis sila dito nagpatayo ng bahay dyan. Ayan, yung bahay na yan. So wala na ulit nakatira dito, and then sumunod naman yung pang ilan nga ba yun. Basta yung kapatid ko naman na lalaki tumira din dito. Tapos umalis na rin sila, nasa Bataan na sila ngayon guys. So wala na namang nakatira dito. Ang sumunod naman na tumira dito is yan, si Umboy. Yan ngayon, dahil binigyan yung kapatid ko na PWD, meron siyang negosyo naman na binigyan natin nga ng panimula dun sa kainan yung tindahan. So doon naman na siya tumitira ngayon. Tapos wala na rin nakatira dito sila Papa naman. Gusto niya daw dito naman sila. So ipapaayos natin yan. So yung hollow blocks, 3 patong lang dito. So may 2 nakalubog, tapos 2 patong. Tapos yung poste niya, may mga kahoy pa naman. Matitibay yung mga kahoy. So gagamitin pa natin yan dahil wala pa tayong masyadong budget. So yung mga nandito muna yun muna yung gagamitin natin. So ayan ang itsura guys. So maggagawa tayo dito ng kwarto. Tapos yung sala doon, dito yung kanilang kusina. Ayun, maraming ipapagawa dahil parang gigibain na lahat yata to. Pero yung iba pwede pa, like ito yung kahoy tsaka yero. Okay na okay pa yan, matibay naman. So dito lang sa kabila, yung papalitan talagang lahat as in. So magastos, baka 50k siguro. Mga ganun daw yung budget kapag lahat talaga as in. Pero kalahati lang naman yung semento naman, hindi naman ganun kadami. So 3 patong lang. Yun muna siguro ang kaya natin sa ngayon for now. So ayun lang muna ang ating update. Sa susunod ulit. Walang kuryente, kaya ito yung pinagkakaabalahan ng mga bata. Walang cellphone, walang internet. Pero meron tayong solar kaya maliwanag. Nakakapahinga sila sa cellphone halos 1 week na guys, kaso sobrang iingay lang. Pero banding na din yan kaysa mga nakatunganga sa mga cellphone nila. Buti na lang talaga may solar tayo dyan na napakaliwanag, at saka meron din silang electric fan. Kaya ayan, nag-i-enjoy pa rin kahit walang ilaw at kuryente. So ito yung mangyayari dito sa bahay ni Papa. Bali, ang napag-usapan na pagkasunduan, lalagyan na siya ng taas. So magiging kataas ng tao yung pinakasahig. And dito yung magiging kwarto ni Papa sa babala kasi mahirap pag-akit baba siya, matanda na siya. So, merong taas, yung bunsong kapatid natin, tsaka yung isang PWD. Sa taas sila. Tapos, bali, ang mangyayari, 3 poste dyan, 3 poste dito sa gitna, 3 poste dito, tapos dito yung hagdan, paakyat. O, imagine nyo na lang kung gaano kaganda yan. Kapag bumabaha, dito na kami lahat pupunta. Yung taas, ang ganda niya sigurado. Sa ilalim, pwedeng tambayan, maggawa ng duyan. Wow, ang presko. Tapos yung kusina nila, dito na sa baba. Diyan, gagawin niya. Yan na muna yung update na maghuhukay na sila doon sa may tabi. Naglalagay na sila ng layout. Ganito pala yun, pag nagagawa ng bahay. Ayan, may layout pa na ganyan. Pero hindi yun yung laki ha. Doon yan sa loob pa huhukayan. Yun pa rin yung size, hindi naman nagbago. Kung gaano kalaki yung bahay. Ganun pa din. Kasi pag nilakihan yan, malaki din yung gastos. Today is Sunday, kaya lahat ng mga kalalakihan natin ay mga nandito, walang mga trabaho. Kaya ayan, nagrabos kumbaga. Dito sa Bicol, ang tawag doon ay rabos. Bayanihan siguro ang tawag. So ayan, libre lang tayo sa ating manpower, sa labor. Lahat ay tulong-tulong, yung ating mga bayaw dyan, yung mga kapitbahay sa paghuhukay nitong mga paglalagyan ng mga poste. Bali 9 na poste kasi yan guys. 3 dito sa harap, sa gitna 3, tapos dun sa gilid 3 din. Kung baga prepare na natin yung bahay kapag bumabaha dito sa atin is, ayun, nakataas na yun. Pwede na rin nating maging evacuation lahat. Doon na tayo lahat sa taas. So bali sementado po yung poste na siyam, tapos meron din tayong ipapatong doon na kahoy para dun sa pinakabahay dun sa taas is kahoy po yung poste niya. Kami dito ay busy na rin paggagawa ng merienda at ng tanghalian ng mga nagtatrabaho. Pakainin muna natin itong mga asong to. Ayan, nagluluto rin si Karen pagpakain sa mga aso. Mahilig po tayo sa aso kaya yan sobrang dami. Ano pa? Magay na harong mo pa. Magay na ang harong mo. Sobrang bilis lang talaga kapag tulong-tulong. Nakadalawang poste na sila dyan. And dito sa gilid, magisimula na rin sila pagkatapos ng merienda. At ito naman yung ating si Ate Nene. May dala na rin pang merienda mamayang hapon.
Dumating na rin pala yung mga iba pang pinadagdag natin na kailangan kasi nga nagbago yung plano. So magkakaroon na siya ng taas kaya lalagyan ng mga poste. So nagdagdag sila ng kulang kasi yung binili nating unang materyales. So nagbili pa tayo ng mga bakal at saka itong pinulik na plywood ang tawag daw dito kasi gagawin yan pang forma dun sa mga posting gagawin natin. So ito 20 na 9 mm ang sukat. Tapos 15 na 10 mm naman na sukat ng bakal. Naku, nakaka 14,000 na tayo. Wala pang ano yan. Wala pa, yung poste pa lang yan. Tsaka flooring, wala pa yung taas talagang bahay. Buti nakaka-discount tayo dito sa hardware na to. Dahil kinausap natin na sa kanila tayo kukuha ng maramihan basta may discount. And may libre din tayo dun na pala. Tapos ito na pala yung sinigang natin para naman yun sa lunch ng ating mga nagtatrabaho. And para na rin para sa lahat pala na nandito. Lahat na kami, yan na yung ulam namin. Dahil nga wala pang mga pasok, yung mga batuta. Kaya ayan, tulong-tulong din kami sa paghahakot ng mga hollow blocks papunta doon sa bahay ni Papa. Medyo malayo kasi guys, yung bahay ni Papa dito sa may sa amin, sa likod pa siya. So bubuhatin natin itong 200 na hollow blocks papunta doon pati ang buhangin. Naku, umaaray na nga agad eh, nakakaisang balik pa lang. Ano? Yan na, paste. Nagtugas talaga liga. Mas mabilis talaga yung trabaho kapag tulong-tulong. Kaya ayan, pinagbayanihan na namin tong lahat ng mga nandito. Buti na lang talaga ay bumagyo ay lahat ay walang mga pasok. Lahat ay makakatulong pa sa paggagawa dito sa bahay. Yung isang kapatid natin na nasa Oman ay nagbigay din ng 5,000 pesos para pandagdag na panggastos dito. Tapos yung isa naman na nasa Bataan ay nagdagdag ng 2,000. Tapos si Father meron din palang na itatabing pera. So ayan, nag-ambag-ambag na tayo. Nagbigay din siya ng 5,000. Marami pa nga tayong bibilhin dito ng mga pandingding. Tapos yung mga kahoy, tsaka yung yero na pambubong. Pero yung sa mga poste at tsaka dun sa flooring, okay na. Yung mga pako-pako na lang, siguro may mga 10,000 pesos pa yun yung mga bibilhin natin na materyales. Tapos yung mga pagpakain natin dito sa mga gumagawa. Sana bago magpasko ay matapos natin tong bahay na to in God's will. Sana matapos natin. Naku, semento pa pala, kulang pa 10 piraso pang bag ng semento yung bibilhin natin. At sana masuportahan nyo ako guys sa aking pagpapabahay, sa aming mga kapatid na magpapabahay, sa aming father, sa panonood nyo, and magkaroon din ko ng mga idea sa pagpapagawa ng bahay. At ayun lang muna yung update natin sa day 1. Thank you for watching. Bye!